Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang ating talakayin ngayon ay ang important pointing tips hanggang sa araw ng laban. Okay. So, inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe sa ating channel para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Ito po yung tatalakayin natin ngayon ay ang important pointing tips sa araw ng laban. So una po mga kasabong, pagka tayo po ay nagkukondisyon ng manok, so nagpupuinting tayo para at least yung manok talagang pointed pagdating po sa rueda. So ito po yung titignan ninyo. Napaka-importante po nito dahil nga baka hindi ninyo nalalaman yan, baka matalo lang kayo. Una po mga kasabong, ang pinaka-importante sa pointing tips natin ay ang una ay ang temperature ng inyong manok. I-observe ninyo ang body temperature na inyong manok. Any elevation ng kanyang hotness ay delikado. Ayan. So, i-monitor ninyo pagka hinugasan ninyo yung mukha, yung pisngi ng manok, kung mainit, out of point yung manok ninyo. Ayan po. Kasi po, any elevation na nag-init yung manok, it's either feverish yung manok ninyo, may lagnat. Ayan. So, kailangan i-observe ninyo or i-monitor ninyo itong kanyang temperature. Importante yan. Pangalawang importante mo, provide water throughout the kip. Kasi yung water, kasi yan yung nagre-regulate sa kanyang katawan. 65% of body of the fighting cock is water, 65%. Ayan. So, provide water throughout the kip para maganda yung moisture niya. So, exceeding 12 dips po. Pag nag-12 dips pataas po siya, obserbahan ninyo. Hindi yan maganda. Bad signs po yan na may lagnat yung manok ninyo. Ayan po. So, kailangan yung manok ninyo sa araw ng laban, monitor din ninyo na hindi ninyo painumin ng marami. Dahil nga, baka magbi-bleeding din yan. So, pwedeng hindi ninyo painumin. Mayroon lang kayong mga liquid na ipapaano yan sa kanya. But still, provide water throughout the kip except doon sa araw ng laban. Ayan. So, pangatlong napaka-importante po ay ang dust baths. Ano ba itong dust baths? Ito po yung pagliligo ng manok sa buhangin. Hahayaan mo siya na dyan sa buhangin, kakaskas para maliligo. During last 3 days, huwag niyong gawin yan sa day of the fight. O 1 day before the fight para hindi maano yung balahibo. 3 days before the fight. Para magkaroon po yan ng makarest perfectly, re-regulate yung katawan niyan. Ayan. So, dust bathing. Pang-apat natin mga kasabong ay ang sleep outside. Yung patulugin ninyo yung manok ninyo sa labas, most especially pagka sa gabi. Kung if weather is permit, okay yan. Pero kung hindi naman medyo maulan, huwag ninyong paulanan yung manok ninyo. Kailangan if weather is permit. Ayan. So, para yung manok ninyo maano sa morning dew, kasi normal sa kanila yan na para na silang ibon yan na yung kanyang habitat is nandoon sa labas. Ayan, maganda yan sa ng manok. Ayan po, advantage po yan sa kanya. Ayan, sleeping outside. Ang panglima po, rest in secluded area. Ano ba itong rest in secluded area? Mga kasabong, para hindi po maano yung manok ninyo, walang disturbo at saka malamig yung lugar,
at saka maintain yung temperature, and then para magkakaroon niyang feeling better yung manok ninyo, i-rest in secluded area. May lugar kayo na doon mo i-rest yung manok ninyo na wala talagang disturbo, walang inahin na lumalakad-lakad dyan, even sa tao. Pagka pumunta lang kayo, kukunin niyo tapos ibaba yung manok na pinapaipot, ganun lang po. Kailangan well ventilated, malamig ang lugar, matahimik, doon po ninyo i-rest yung mga manok ninyo. Secluded area ang tawag noon. So mga kasabong, again, important pointing tips po sa araw ng laban. Kailangan titignan ninyo ang temperature, and then magpo-provide kayo ng tubig throughout the camp except doon sa day of the fight. Then dust baths 3 days before the fight, and then sleep outside a day before the fight, pwede, and rest in secluded area a day before the fight, 3 days before the fight. Ayan, maraming salamat pala sa ating mga kasabong dyan na nag-follow and then nanood sa ating videos. Ito po si Laban Sabungero. Maraming salamat sa inyo.